Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Wilson Gagwa, Lodi Erwin Matias, Lodi Anisa Deco, Lodi Lea Yestoqui, Lodi Sherlyn Laureno, Lodi Alrose Acon, Lodi Memen Montiano, Lodi Joey Tabura, Lodi Francis Dasilo, Lodi Richard Moron, Lodi Shamim Hajacob, Lodi Davino Felipe, Lodi Jolis Boss, Lodi Chris Ribagorda. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-277 kabanata, sa pagpapatuloy. Seryoso ang mukha ni Palm Emperor na ayon sa kwento. Pagkalipas ng ilang araw, habang nag-aapoy pa rin ang galit sa kanyang dibdib, lumitaw si Baek Sang-on sa isang liblib na dampa ni Hoksu, na nakatago sa malalim na kagubatan sa bundok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan, Worry ay nag-iingat sa bawat galaw. Pagkapasok niya sa loob, kusa niyang itinaas ang kanyang tingin sa kanyang unahan, tila may agad siyang napansin na ikinagulat o ikinabahala ng kanyang isipan. Nakita niya pala ang isang lumang mapa na nakadikit sa pader, puno ng mga kakaibang marka at guhit. Ang bawat simbolo ay tila may sariling kahulugan, na para bang nagsisilbing gabay o babala sa isang lihim na plano. At sa ibaba ng mapa ay may mga papel, tila matagal nang hindi ginagalaw. Gayunman, ang higit na kapansin-pansin ay ang isang papel na maingat na nakatupi sa ibabaw ng iba pang mga dokumento, na para bang sinadyang itago. Kinuha ni Palm Emperor ito at binasa na ayon dito na hindi ko mahanap ang katawan ng Sect Master. Pakiusap, pigilan mo ang Sword Flower sa aking lugar. Hoksu. Seryosong nakatingin dito si Palm Emperor na sinabi niya na sa huli, hindi rin niya nahanap ang katawan ni Chon Il-hak, ano? Naiisip niya ito na sinabi pa niya na Hidden Force. Siguro ay naging matindi ang kanilang pakikialam. At pagkatapos ay isa-isa niyang tiningnan ang mga papel, maingat na sinusuri ang bawat detalye na para bang naghahanap ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Nakatitig siya sa mga papel sa ibaba at seryosong sinabi sa kanyang isipan. Ano ba talaga ang espada ng Sword Flower? Isa ba itong sandata o isang martial art? Habang inuulit ang tanong sa kanyang sarili, lalong bumigat ang katahimikan sa paligid, na para bang ang sagot ay nakatago sa pagitan ng mga salitang nakasulat sa mga pahinang kanyang hawak. Bigla niyang napansin ang isang bagay sa gilid ng papel, at nang ituon niya roon ang kanyang paningin, nabasa niya ang nakasulat na mga salita, ang esensya ng mundo ng martial arts ay nakapaloob sa isang espada. Sa sandaling yun, tila may kumalabit sa kanyang isipan, at ang simpleng pangungusap ay nag-iwan ng mabigat at malalim na kahulugan na hindi niya agad maunawaan. Muli na naman niyang sinabi sa kanyang isipan, habang seryoso ang kanyang mukha at nakatitig sa mga salitang yon, na maaaring ito'y parang isang tula lamang. Ngunit kung ang gayong espada ay tunay na magagawa, malinaw na hindi na ito basta isang alamat, kundi isang kapangyarihang kayang baguhin ang buong mundo ng martial arts. Idinagdag pa niya sa kanyang isipan, na para bang unti-unting nabubuo ang isang malinaw na larawan, na sinabi na kung ang pinalakas na chi ng hindi mabilang na mga martial artist ay matutunaw at mapag-iisa sa isang espada. Hindi na yun magiging isang simpleng sandata, kundi isang bagay na may kakayahang yumanig sa buong mundo ng martial arts. At pagkatapos, muli niyang naalala ang mga damit at ang maraming kahon na kanyang nakita. Bawat isa ay tila may sariling layunin at kahalagahan. Nakapikit pa siya, at mahigpit niyang sinabi sa kanyang isipan, na kung hindi ko mapipigilan ang pag-unlad ng Sword Flower, lalo lamang darami ang mga biktima. Ang bigat ng pasyang yun ay malinaw na bumalat sa kanyang damdamin, habang unti-unting tumitibay ang kanyang determinasyon na harapin ang bantang maaaring magpabago sa buong mundo ng martial arts. Dahil sa lahat ng mga naiisip niya, pinatigas niya ang kanyang mga kamay at huminga ng malalim. Pilit kinokontrol ang damdamin at isip. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang tingin sa mapa na may mga palatandaan na nakasabit sa pader, sinusuri bawat marka at simbolo ng maingat, habang unti-unting binubuo sa kanyang isipan ang susunod na hakbang na dapat niyang gawin. Makikita ang mapa, at hindi maiwasang sabihin sa kanyang isipan, na hindi ko pa napupuntahan ang lugar na iyon noon. Dagdag pa niya habang makikita ang labas ng kubo na kailangan kong pumunta rito para mabuo ang susunod na bahagi. At pagkatapos, makikita ang langit. Mula sa daan, unti-unting lumilitaw ang mga hamog, dumadaloy at pumapailan lang sa paligid,
na parabang binabalot ang buong kapaligiran ng misteryo at katahimikan. At isang paang makikita na sinabi sa kwento na isang grupo ng mga martial artist ang tahimik na lumitaw sa lugar na kinumpirma ni Baek Sang-on sa mapa. Lumingon sa paligid ang mga ito na ayon pa sa kwento na sa wakas ay nakarating na sila rito matapos magpagala-gala sa paghahanap sa mga nawawala sa mundo ng martial arts. Nakatingin ito sa gilid na sinabi pa niya na napakakapal ng fog, hindi ito ordinaryong lupain. At pagkatapos lumingon sa kanyang mga kasamahan sa likod na sinigaw na kakaiba ang enerhiya rito. Lahat, maging alerto at ipagpatuloy ang paghahanap. Agad na tumugon ang mga ito na opo. Dagdag pa ng isa na naintindihan po, General Manager. At nagpatuloy ang mga ito sa paglalakad, bawat isa ay maingat na tumitingin sa paligid, habang ang napakakapal na hamog ay unti-unting bumabalot sa kanilang paligid. Ang malaalapaap na ulap sa lupa ay nagbigay ng misteryosong aura sa eksena, na parabang bawat hakbang ay nagiging mas mapanganib at puno ng hindi inaasahang panganib. Biglang may napansin ng isa sa kanila, isang espada na putol sa lupa, na babalutan ng dugo. Ang tanawing yun ay agad na ikinagulat niya. At pagkatapos, agad itong sumigaw, habang lumilingon sa kanyang kasamahan, General Manager. May espada rito. Ang babala ay nagdulot ng agarang pagkagulat sa General Manager, na biglaang natigilan sa kanyang hakbang. Agad na kinuha ng General Manager ang espada at pinagmasdan ito ng mabuti, nakitang-kita ang gulat sa kanyang mukha. Hawak ang espada, mariin pa nitong binitiwan ang salita na ito ay, "Ito ang pristine sword." Sinabi naman ng isa na katabi niya, na napatingin sa kanya nang may halong gulat at pagtataka sa mukha, na kung ito ang pristine sword, hindi ba ito ang espada ni Sir Lian Gian? Dagdag pa ng isa na sinabi sa kanya na nabalitaan kong nawala siya ilang buwan na ang nakalipas. Seryoso ang mukha niya habang nakatitig sa espada, at sa kanyang isipan ay mariing binitiwan ang tanong, maaari kayang nandito rin siya. Ramdam sa bawat pulso ng kanyang damdamin ang halo ng pag-aalinlangan at pagkasabik, habang unti-unting bumabalot ang misteryo ng presensya ng isang taong maaaring may malaking koneksyon sa pristine sword. Biglang sumulpot ang isang mabilis na kamay, na tila kumikilos sa isang iglap lamang. Ang bilis nito ay halos hindi maabot ng mata, at nagdulot ng agarang tensyon sa paligid, na parabang may darating na hindi inaasahang pangyayari sa sandaling yun. Nagulat naman ito nang maramdaman ang kilos ng mabilis na kamay, at hindi maiwasang magpakita ng pagtataka sa kanyang mukha. Ang biglaang pangyayari ay nagdulot ng halo ng pagkabigla at pag-aalinlangan, habang sinusubukan niyang unawain kung ano ang tunay na nangyayari sa paligid niya. Sa isang iglap, ang nasa likuran ay tinamaan sa ulo, at agad na tumalsik ang dugo, malinaw na nakikita ang epekto ng matinding tama. Samantala, ang nasa unahan ay tila walang malay, ngunit biglang napalaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, habang unti-unting nauunawaan ang bigat at kaseryosohan ng pangyayari. Agad na napalingon ang mga ito sa biglang maririnig na tunog, at halata ang pagtataka sa kanilang mga mata. Hindi maiwasang mapasinghap at mapasabi sa kanilang sarili, ano ito? Ang biglaang pangyayari ay nagdulot ng halo ng pagkabigla at pag-aalinlangan, na parabang may isang hindi inaasahang banta na lumitaw sa kanilang harapan. At muli, ang kamay ay bigla at napakabilis na lumitaw, halos hindi maabot ng mata. Ang biglaang paglabas nito ay nagdulot ng panibagong tensyon sa paligid, habang ang bawat isa ay agad na nakaramdam ng panganib at pagkabigla sa hindi inaasahang kilos. Napalingon ang General Manager sa likod, at laking gulat niya nang makita ang kanyang mga kasamahan na tinatamaan ng mga atake. Kitang-kita ang dugo na pumupuslit mula sa mga sugat, na lalong nagpapalubha sa tensyon at panganib ng sandaling yun. Napangiwi ang mga ito sa matinding sakit, at hindi maiwasang mapasabi ang isa, "Aray ko, ang mga binti ko." Halata ang kirot sa kanilang mga mukha habang unti-unting nararamdaman ang epekto ng malupit na atake, na parabang bawat galaw ay pinipigilan ng bigat at kapangyarihan ng kanilang kalaban. Agad namang napasigaw ang General Manager, puno ng galit at alarma, na sinong nariyan. "Magpakita ka." Ang kanyang tinig ay umaalingaw sa paligid. Bigla namang tinamaan siya ng isang hindi nakikitang puwersa, at agad niyang napa-aray ng sakit. Ang biglaang tama ay nagdulot ng panandaliang pagkabigla, habang ramdam niya ang matinding impact na halos humadlang sa kanyang mga galaw at nagpaigting ng tensyon sa paligid. At ilang sandali pa,
bigla siyang tumilapon sa malayo, bumagsak ng napasubsob sa likod sa lupa. Ang biglaang paglipad at malupit na pagtama sa lupa ay nag-iwan ng malakas na echo sa paligid, na para bang ipinapakita ang tindi ng puwersang humampas sa kanya. Makikita ang dagwang mukha niya habang dahan-dahan inangat ang ulo, at sa halong kirot at galit ay napasabi, na aray ko, ikaw na, walang hiya ka. Ang gumagawa pala ng lahat ng ito ay si Ling Malong, na nakatayo sa harap ng general manager at tahimik siyang pinagmamasdan, pinagpapawisan ito, at mariing sinabi niya sa kanyang isipan, na ang pagkawala pala ng mga martial artist, gawa ng hayop na ito. Ang biglaang pagkaunawa ay nagdulot ng halo ng takot at pagkabigla, habang unti-unting bumabalot ang tensyon sa kanyang buong katawan at isip. Susuntukin na siya ni Ling Malong, ang kamao nito ay puno ng nakamamatay na puwersa. Sa sandaling yun, tila tinanggap na niya ang kanyang kamatayan, mahigpit na ipinikit ang kanyang mga mata, hinahayaang lamunin ng katahimikan ang huling sandali ng kanyang buhay. At nang papakawalan na niya ang malakas na suntok, biglang sumigaw ang isang tinig, itigil mo yan. Malapit na sanang tumama ang suntok nito sa kanyang mukha, at sa mga sandaling yun ay kitang-kita ang ekspresyon sa mukha ng General Maniger, mahigpit niyang kinakagat ang mga ngipin. Napalingon si Ling Malong sa direksyon kung saan nagmula ang sigaw. At isang paang humakbang papasok sa eksena, ngunit sapat na yun upang agad na mabigyang diin ang presensya nito. Siya pala si Palm Emperor, na nakatayo ng seryoso at nakatingin kay Ling Malong. At tahimik ding tumingin kay Palm Emperor si Ling Malong. At muli, makikita si Palm Emperor na nakatingin kay Ling Malong ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay matalim at walang imik, na nagmumungkahi ng malalim na pagsusuri at handang galaw, habang ang katahimikan sa pagitan nila ay nagdudulot ng unti-unting tensyon sa buong eksena. Makikita silang dalawa na nakatayo ng tahimik, nagkatinginan sa isa't isa. Walang imik, ngunit ramdam ang tensyon at bigat ng bawat sandali. Na para bang bawat tingin ay may dalang babala, galit, at pagsusuri sa kakayahan ng kabilang panig. Napasabi naman sa kanyang isipan si Palm Emperor, ang pakiramdam na ito, sigurado ako. Ramdam niya ang bigat at katiyakan sa damdamin niya, na para bang ang kanyang instincts ay hindi nagkakamali, at may mahalagang bagay siyang natuklasan tungkol sa kalaban o sa sitwasyon sa harap niya. Idinagdag pa niya sa kanyang isipan, habang makikita si Ling Malong, na wala kahit isang hininga ang lumalabas. Pero, sigurado ako. At pagkatapos ay itinuro niya ito at sinabi na ikaw si Ling Malong. Seryoso siyang nakatingin dito na sinabi pa na hindi ko maramdaman ang iyong ki, pero walang duda na ikaw si Ling Malong. Natahimik lang ito na nakatingin sa kanya. At dito na po nagtatapos ang 277 kabanata. Ika-278 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatitig si Ling Malong kay Palm Emperor ng tahimik. At sa biglang paglabas ng kanyang puwersa, bumaon ang kanyang paa sa lupa na para bang ipinapakita ang matinding determinasyon at lakas. Napataas ng isang kilay si Palm Emperor nang makita niya yun, malinaw ang halo ng pagkabigla at pagka-curious sa kanyang mukha. At ilang sandali pa, makikita si Ling Malong na biglang tumalon sa ere, diretso sa kanyang direksyon na handang sumugod. Napatingala si Palm Emperor, at mariing sinabi sa kanyang isipan, na papasugod na siya. Ramdam niya ang bigat at tindi ng galaw ni Ling Malong, habang mabilis niyang iniisip ang susunod na hakbang at kung paano haharapin ang paparating na atake. Sa isang iglap, napunta siya sa harapan ni Palm Emperor, at itinaas ang kanyang paa, handang ihampas sa kanya. Ang galaw ay puno ng bilis at puwersa, na para bang bawat sandali ay nagdudulot ng tensyon sa paligid at naghahanda sa matinding banggaan. Agad namang itinaas ni Palm Emperor ang kanyang espada, sinusuportahan ng isang kamay. Ang kanyang tindig ay matatag at handa sa paparating na atake ni Ling Malong. At sa isang iglap, naharang niya ang malakas na paghampas ng paa ni Ling Malong. Ang impact ay ramdam sa lupa, na agad nagdulot ng pagsabog ng usok sa paligid, na para bang bawat sandali ay puno ng lakas at tensyon, at ang kapaligiran ay nabalot ng dramatikong tensyon bago pa man tuluyang nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan. Seryoso ang mukha ni Palm Emperor habang patuloy niyang hinaharang ang bigat ng atake ni Ling Malong. Ang kanyang tindig ay matatag at walang alinlangan, ramdam ang bawat puwersa at tensyon sa pagitan ng kanilang kapangyarihan.
At pagkatapos, malakas siyang sumigaw, kasabay ng pagdagdag niya ng puwersa sa kanyang depensa. Ang sigaw at ang biglaang pagtaas ng kapangyarihan ay nagdulot ng malakas na alon ng tensyon sa paligid, na para bang buong kapaligiran ay nag-uumapaw sa lakas ng kanilang laban. Agad na umikot sa ere si Ling Malong, mabilis na nagbago ng direksyon, at hindi nagtagal ay muling sumugod kay Palm Emperor. Ang kanyang galaw ay puno ng bilis at determinasyon, na halos hindi maabutan ng mata. Nakasalubonggang kilay ni Palm Emperor habang nakatutok ang kanyang espada, at mariin niyang sinabi sa isipan, nang walang tigil na daloy, katulad ng dati. Ramdam niya ang pamilyar na puwersa at ritmo ng galaw ng kalaban, na para bang muling bumabalik ang alaala ng nakaraan at pinapalakas ang kanyang tiwala sa kakayahan niyang humarap sa paparating na atake. Mabilis na naiwasan ni Ling Malong ang espada ni Palm Emperor, at bahagyang yumuko ang kanyang katawan habang pumasok sa loob ng angkop na distansya. At nang makapasok na siya sa tamang distansya, agad niyang pinapaulanan si Palm Emperor ng sunod-sunod na suntok. Halos hindi makapaniwala si Palm Emperor sa bilis at lakas ng atake, nakitang-kita ang pagkagulat sa kanyang mukha sa bawat hampas. Agad namang gumawa si Palm Emperor ng kalasag na yari sa purong enerhiya. Ang anyo nito ay kumikislap at matatag. Agad na hamarang sa sunod-sunod na suntok ni Ling Malong, na para bang bawat galaw ay pinipigilan at pinapabagal ng makapangyarihang depensa. Isang malakas na suntok naman ang pinakawalan ni Ling Malong sa kalasag ni Palm Emperor, at kitang-kita ang impact sa paligid nito. Ang hangin ay nag-alon at ang lupa ay bahagyang nag-uga, na nagpapakita ng matinding puwersa ng atake at ang tibay ng enerhiyang nagtatanggol sa kalasag. At makikita na nagiba at nawasak ang kalasag ni Palm Emperor, habang ang kislap ng enerhiya ay kumikislap at kumakalat sa hangin. Nagulat naman si Palm Emperor sa nangyayari, kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabigla at hindi inaasahang reaksyon. At pagkatapos, mariing sumigaw si Palm Emperor, na Malong. Nakalimutan mo na ba talaga ako? Ngunit tila hindi siya narinig ni Ling Malong, imbes, mabilis itong sumugod sa kanya. At isang mabilis na suntok ang papakawalan ni Ling Malong, puno ng matinding puwersa at determinasyon. Habang sasalubungin ni Palm Emperor ang suntok gamit ang kanyang espada, mariing sinabi niya sa kanyang isipan, ang atake ni Ling Malong na yun, ang Iron Destructing Fist. Malakas na sinuntok ni Ling Malong ang espada ni Palm Emperor, at kitang-kita ang matinding puwersa sa bawat hampas. Ang impact ay nagdulot ng pag-alon sa hangin sa paligid, na nagpapakita ng lakas at bilis ng atake, habang ramdam ni Palm Emperor ang bigat ng puwersang tumama sa kanyang sandata. May seryosong tingin si Palm Emperor kay Ling Malong, ang kanyang mga mata ay matalim at nakatutok, puno ng pagsusuri at paghahanda. At pagkatapos, mabilis na ginawa ni Palm Emperor ang isang malakas na pagwasiwas ng kanyang espada, ngunit mabilis itong naiwasan ni Ling Malong sa pamamagitan ng pagkurba ng kanyang katawan. Mabilis na kumilos si Palm Emperor, at sa isang saglit ay napunta siya sa likod ni Ling Malong. Agad niyang binalutan ng enerhiya ang kanyang espada, handang ihampas ito sa kalaban. Ngunit mabilis naman siyang napansin ni Ling Malong. Habang tinire niya ang kanyang espada na nababalutan ng enerhiya, nagulat siya nang bigla itong seluhin ng buo ni Ling Malong mula sa ibaba. Kitang-kita ang buong lakas ng atake habang pinipigilan ni Ling Malong ito. At sa isang iglap, kitang-kita na unti-unting nawawala ang enerhiya ni Palm Emperor, na sa pamamagitan lamang ng was-iwas ng kamay ni Ling Malong. Mabilis namang susugod kay Ling Malong si Palm Emperor, habang kitang-kita sa paligid ang natitirang kislap ng enerhiya na nagmula sa kanyang espada. Ngunit bigla namang nawala si Ling Malong mula sa kinatatayuan, na halos hindi abot ng mata ang kanyang galaw. Nagulat si Palm Emperor nang sa isang iglap ay niyakap siya ni Ling Malong, ang init at puwersa ng pagkakahawak ay nagdulot ng biglaang tensyon at hindi inaasahang pagbabago sa labanan. At pagkatapos, buong lakas niyang hinagis sa ere si Palm Emperor. Ang biglaang paglipad ng kalaban ay nagdulot ng malakas na alon sa hangin. Napatingin si Palm Emperor sa ibaba at mariing binitiwan sa kanyang isipan, ito ay hindi na niya ito naituloy. Habang nagmamasid siya, kitang-kita si Ling Malong na naghahanda para sa susunod niyang atake. At sa loob lamang ng ilang sandali, mabilis itong tumalon sa ere, direktang papunta kung nasaan si Palm Emperor, handang ipagpatuloy ang kanyang agresibong galaw.
Makikita ang dalawang kamay ni Ling Malong, na parehong nababalutan ng matinding puwersa. Habang lumipad patungo kay Pal Emperor, naglagay naman ng enerhiya sa kanyang espada si Palm Emperor. Ang talam ay biglang kumislap at bumalat sa liwanag na nagmumula sa kanyang kapangyarihan, handa na itong harapin at seluhin ang paparating na atake ni Ling Malong. At itinutok niya ito sa ibaba, sabay pakawala ng matinding enerhiya. Ang puwersang lumabas ay nag-alon sa paligid, kumikislap at umaalon sa hangin, na nagpapakita ng kapangyarihan ng kanyang espada. Mula sa puntong yun, naglagay din ng enerhiya sa kanyang mga kamay si Ling Malong. Habang papalapit ang malakas na enerhiya ni Palm Emperor, sinalubong ito ni Ling Malong, at makikita kung paano niya malakas na sinuntok ang enerhiya. Ang impact ay sobrang tindi na kitang-kita ang enerhiya na nagtatalsikan sa paligid, na nagpapakita ng lakas ng bawat hampas at ang matinding puwersa na bumangga sa kapangyarihan ni Palm Emperor. Mula sa malayo, makikita ang guhit na naiwan sa hangin dahil sa tindi ng banggaan. Ang marka ng impact ay naglalahad ng lakas at bilis ng pagtama. Habang ang paligid ay unti-unting nababalot ng alon ng enerhiya at tensyon mula sa kanilang sagupaan. Makikita ang mga ito na nakahandusay sa lupa na puno ng dugo. Habang nakatingin ito na may hindi makapaniwalang mukha. Mula sa ere, dahan-daang bumaba si Palm Emperor, at sa kanyang pagbaba ay makikita ang natitirang kislap ng kanyang enerhiya na kumikislap sa paligid. Ganun din si Ling Malong na nakatingin kay Palm Emperor. Makikita silang dalawa na, nakatayo, tahimik na nagkatinginan. Nakapikit, mariing sinabi ni Palm Emperor na, Ling Malong, maaaring nakalimutan mo na ang iyong sarili, pero tila natatandaan pa rin ng iyong katawan ang iyong martial arts. Na makikita ito na nakatayo lang na nakatingin sa kanya. Makikita ang mukha ni Palm Emperor, tahimik, ngunit seryoso. Nakatingin din kay Palm Emperor si Ling Malong, tahimik at matalim ang kanyang mga mata. Itinaas naman ni Palm Emperor ang kanyang espada, at sa paglabas ng kumikislap na enerhiya mula rito. Mariing sinabi niya, kung gayon, gigisingin ko ang iyong alaala gamit ang aking espada. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon, habang ramdam ang kapangyarihan ng enerhiya na bumabalot sa talam, handang pukawin at haminin ang natitirang lakas at alaala ni Ling Malong. At ilang sandali pa, ang enerhiya na pinalabas niya ay unti-unting lumaki, umaakyat sa langit na parabang nililikha nito ang sarili nitong aura sa paligid. Ang liwanag at puwersa nito ay kumikislap at bumabalot sa kapaligiran, na nagpapakita ng tindi at saklaw ng kapangyarihang hawak ni Palm Emperor. Umiikot ang enerhiya sa paligid, kumikislap at umaalon habang nakatitig dito si Ling Malong. Makikita siyang bahagyang nabahala sa lakas ng enerhiya ni Palm Emperor. Sabay pa niyang sinabi kay Ling Malong, habang nakatingin ng matindi sa kanya, patawad. Ang tinig niya ay tahimik ngunit may bigat, naramdam ang seryosong intensyon at damdaming nakapaloob sa bawat salita. Lumiwanag ang mga mata ni Palm Emperor. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang espada, na pinapaikutan ng malakas na enerhiya, at agad niyang ipinatupad ang kanyang kasanayan, Blue Wave Iron Dance. Ang hangin ay nag-alon at kumikislap ang kapaligiran sa tindi ng enerhiyang umiikot sa bawat galaw ng kanyang espad. At dito na po nagtatapos ang ika-278 kabanata.